So yung what's up mga ka-idol? This is Canvert TV again, nagbabalik. So syempre kung napadaan lang kayo sa aking YouTube channel mga ka-idol, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe and i-click yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. So maraming salamat. Ang video na ito mga ka-idol, ito yung pagbangon ng GSW versus Cleveland Cavaliers noong 2015 NBA Finals. So, ito yung kumbagang nag-champion sila. Okay, so ito po yung kasagsagan ng Splash Brother ng Golden State is yung si Klay Thompson saka si Stephen Curry mga ka-idol. So, humanap na ng pwesto mga ka-idol para sabayan niyo akong panoorin. So, ang video na ito ay hatid sa Backcourt. So, subscribe natin sa Backcourt mga ka-idol. So, let's go. Let's play na natin itong ka-idol at huwag na natin itong papatagalin pa. Okay. Step back jumper, it's an air ball. It's grabbed by LeBron. This one is over. And we are going back to Cleveland, tied at 1. Curry lobs it, it's stolen by James. And fouled by Thompson. Another extraordinary performance from LeBron James. Are you considering perhaps a lineup change for Game 4? I don't anticipate making changes in the lineup, no. Matapos ikondisyon ng media na wala siyang planong baguhin sa rotation ng Golden State Warriors kahit dihado ng 1-2 sa serye ang kanyang kupunan, pagdating sa Game 4 ng 2015 Finals, pinakita ni Steve Kerr na ang interview na iyon ay charot-charot lang. Andre Iguodala will start for the first time this season. When I was asked today if Bogut was starting, I lied. Sorry about that. Nilinlang ng head tactician ang lahat sa kritikal na adjustment para ipwesto sa starting 5 si Andre Iguodala. Matapos ang isang buong season na pagtatrabaho sa bench bilang panigunda, ang pagpindot sa kritikal na chess move na iyon ang nagsilbing tamang buton para umarangkada ang Warriors at tuluyang magkampiyon. Iyan ang babalikan natin ngayon sa box score, ang naging paglalakbay ng Golden State Warriors sa kanilang unang titulo matapos ang 40 taong pagkatuyot sa kampyonato. Isang istorya ng dedikasyon, pagtutulungan at sakripisyo. Ito ang sarap ng mga unang halik na dumilig sa pagkakatigang ng Golden State Warriors para sa isang championship sa loob ng 40 years. Bawat butil at tagaktak ng pawis na kanilang piniga buong series ay katumbas ng bawat tilamsik ng champagne na walang kasing tamis. Kung isa kang Gen Z na kamakailan lang naging fan ng basketball at ngayon ay G na G dahil kay Stephen Curry, mayroon kang dapat i-review sa history ng Golden State Warriors para mabuo mo ang puzzle ng story. Dahil kung ang paglalakbay ng Warriors para sa kanilang 2015 title ay ikukumpara sa isang track and field competition, ang kanilang naging biyahe ay hindi isang sprint contest kundi isang marathon. Para mas mapahalagahan natin ang makasaysayang pananagumpay ng GSW bilang 2015 champion, balikan natin ang mahabang konteksto ng kanilang kahapon na nagsilbing mga bakas ng paa para tuntunin ang kanilang destinasyon. Nang ipaglihi ang Warriors noong 1946, ang paglilabor at panganganak ay naganap sa lugar na kung tawagin ay City of Brotherly Love. Philadelphia Warriors ang rehistradong pangalan sa birth certificate ng koponan na kabilang sa unang 11 team sa liga na namuhunan. Right from the get-go, tumubo kaagad ang team sa liga bilang first champion sa tinatawag noon na Basketball Association of America. Noong 1959, mas tumaas pa ang market value ng koponan ng isang higanting 7'1" center na Wilt Chamberlain ang kuminang. Sa Warriors niya nakuha ang record na 100 points in a game na naiukit sa kasaysayan at ang puwersa niya sa ilalim todo ang kabig sa talpakan. Noong 1962, San Francisco Warriors na ang bago nilang pangalan sa liga matapos mag-migrate ang koponan sa Northern California at pagdating naman ng 1971, naglipat bahay ulit sa Oakland at ang Golden State Warriors dito na iniluwal. Ang bagong rebranded na team ay naging kasintatag ng Golden Gate Bridge sa kanilang kampanya. Noong 1975 sa pangunguna ni Rick Barry, ang
pangatlo nilang championships kanilang naisalya matapos arestuhin ng Washington Bullets at tanggalan ng bala. Sa kampyonatong iyon, nagsimulang makita kung gaano kahigpit ang yakap ng mga fans sa kanilang koponan. Di gaya ng jowa mong puro selos lang ang alam. Pero simula noon, ang koponan sa Bay Area parang siniklot-siklot na ng alon nang hindi na muling makatungtong ng kampyonato sa loob ng 40 taon. Medyo nabuhayan lang itong muli ng dugo sa pagsisimula ng dekada 90 nang ang Warriors trio ni na Tim Hardaway, Mitch Richmond at Chris Mullin na nakilala bilang Run TMC, pinaindak ang Warriors sa kanilang up-tempo style na opensa. Pero ang tono ng brand of play na iyon ay hindi pa rin ang tamang musika para sa isang championship sa liga. Tango ang isinasayaw kahit ang tugtog ay cha-cha. Pagkatapos ng era ng Run TMC, isang beses lang sa sumunod na 18 taon nakatikim ng playoffs ang koponan. Sa loob ng halos 2 dekada ng paglulublob sa kangkungan, pagkatalo ang ginawang kanin, pagkabigo ang ginawang ulam. Dahil ang titulong gusto nilang malasahan, palagi silang napapanisan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang hindi nagbago. Ang patuloy na pagsuporta ng mga fans sa kanilang koponan kahit naduduwal na at dismayado. Umaasang sa bawat pait ng pagkabigo at pakla ng pagkatalo, may matamis na panghimagas na nanamnamin sa dulo. Nagsimulang magbago ang lahat noong 2010 nang mabili ang koponan ni na Joe Lacob at Peter Guber. Bilang mga bagong team owner, isang rebuilding team ang kanilang sinimulan sa paniniwalang ang cornerstone ng grupo na i-draft na ng koponan. Ito ang 6'3" shooting guard na si Stephen Curry na nakitaan na ng flashes of greatness sa kanyang unang season bilang rookie. Pero hindi sapat na mag-isa lang siya para ang team ay mabuhat dahil sa kanyang unang taon ang team record ng Bay Area sing-alat pa rin ng dagat. Dito unti-unting nangalakal ang management ng mga piyesang papaikot at makakatuwang ni Steph Curry at noong 2010 din nakuha nila si David Lee. Noong 2011, si Klay Thompson naman ang kanilang na-draft, isang second generation NBA player na may switch shooting skills na sintalim ng kidlat. Pero noong 2012, dito sila nanalo ng jackpot. Napulot si Draymond Green, may nabingwit pang Festus Ezeli at Harrison Barnes. May pakimkim pang trade na Andrew Bogut na magiging bagong center ng squad. Ang bagong remodel na Warriors ay mayroon ng sapat na armas para sumuporta sa kanilang leading man. Sinuot ang bagong armor, sumabak muli sa digmaan. At sa kanilang pakikipaggirian, ang lasa ng pangalawa nilang playoffs in 19 years muli nilang natikman. You deserve this as much as we do. Mas nagliyab pa ang kanilang puso sa bakbakan nang ang number 3 seed na Nuggets sa first round kanilang makutusan. At kahit natalo sila sa second round sa San Antonio, sumikat na ang araw sa Bay Area, may mga alon ng kalmado. Sa pagpasok ng 2013-2014 season, mas ginanahan sila at nag-flex ng muscle nang dumating sa team si Andre Iguodala na ipinaglihi sa depensa at hustle. And right away, ang mga makikisig na mandirigma nagdagdag pa ng pangil. Pero ang inaakala nilang tuloy-tuloy na pananakmal at pangangagat, binunot ng LA Clippers sa first round ang kanilang pangil at mga ngipi nilagas. Iyon ang nagsilbing hudyat na isang malaking pagbabago sa coaching management kailangan nilang ma-i-adjust. Dito pumasok ang rookie coach na si Steve Kerr na magiging bagong konduktor ng orkestra. Isang 5-time champion na alaman tamang himig ng musika. Saka idinagdag pa ang tonong hatid ni na Sean Livingston at Brazilian Leandro Barbosa. Lapat na ang mga nota, kumpas na lang ang hinihintay, paparada na ang banda. Ang unang galaw ni Steve Kerr bilang coach at marahil pinaka-critical ay ang ilipat ang isang Andre Iguodala mula sa front seat papunta sa likuran. Malayong malayo sa nakasanayang starting 5 sa Denver at Sixers bilang isang all-star. Pero naiset ang tono ng team sa pagpayag ni Iggy. Dahil kung ang veteran all-star nga nila ay handang magpalugi, yung mga bata-bata walang karapatang mag-inerti. Kaya nang magsimula ang 2014-2015 season, ang mga mandirigma ng Warriors nagsimula ng manlamon. Ang Warriors ay pinangunahan ng kanilang best player day in and day out. Malakas ang boltahe ng opensa na parang hindi nagba-brown out. Sinamahan pa ng kanyang backcourt duo na walang pasmadong kamay o namumuong mga gout.
Kahit ang Splash Brothers ang madalas i-report ng media as headliner, ang team ay may regular contribution sa supporting cast up and down the roster. Tinawag na death lineup sa lalim ng mga pwedeng hugutin player, kaya ang mga fans ngayon parang nakasandal na sa pader. Dinomina nila ang liga sa kanilang high-powered offense at pagtutulungan. May depensang pumupulupot ng bibigti na nanakal. Nang ang 21-2 record sa start ng season ay kanilang maranasan, na-realize nilang timplado na nila ang tamang recipe sa niluluto nilang karangalan. Tinapos nila ang regular season bilang Western Conference first seed at pagtungtong ng playoffs ang kanilang mga kalaban binusalan ang mga gilagid. Parang tinabas nila sa barberya noong first round ang mga kilay ni Anthony Davis nang ang New Orleans Pelicans inahit nila at winalis. Sa second round ang ipinagmamalaking nananakal na depensa ng Memphis, sinapatan lang nila ng higpit saka pinaharurot ang opensang malangis. Ang conference finals ay banggaan ng 2015 MVP at ng kanyang runner-up. Sa stellar performances ni Steph Curry at James Harden, bawal ang umutot at kumurap. Pero sa dulo, ang gilas pa rin ng Warriors ang umangat sa angas. Napanguyngoy si James Harden na parang pineste ng pulgas ang balbas. 4 na panalo na lang ang Warriors sa pinakamimithi nilang titulo at ang magiging panghuling salbo, banggaan ng mga mandirigma. Cleveland Cavaliers versus Golden State Warriors sa final noong 2015. Ito na mga ka-idol. So, grabe. Hinkwento mga ka-idol. At mga kabalyero, ang Cleveland Cavaliers ang naging most dominant force ng Eastern Conference noong second half ng regular season. Sumasandal ang team sa kapal ng mga kaha ni na Kevin Love, Kyrie Irving at LeBron. Winalis nila ang first round kahit na injury si Kevin Love versus Boston Celtics at tinapyas pa rin nila ang mga sungay ng Bulls sa semis. At sa conference finals, tinanggalan nila ng tuka ang Atlanta Hawks at binalahibuhan na parang itik. Ang magiging NBA Finals ay sagupaan ng dalawang heavyweight na koponan. May parehong konduktor na ang pagko-coach sa finals ngayon palang matitikman. At sa magaganap na sagupaan, bawal ang pabebe, awit na lang sa magiging talunan. Pagpitik ng Game 1, nagulpi-digulat ang GSW sa kanilang tahanan. Palibhasa'y kabado dahil kahit isang player walang championships experience ang sinuman. Pero pagkatapos mahimasmasan, hinugot na ng Warriors ang itak, pumukpok na sa pandayan. Parang nag-eskrimahan ang 2015 MVP at mayor ng liga. Pero sa pagtatapos ng regulation, wala pa ring nagsusurrender ng espada. Ang markang sugat ng digmaan malalaman sa 5 minuto pang extra. Pagsapit ng overtime, muling bumaling ang Golden State sa ball movement nilang pamatay. Samantalang ang Cavs, gumewang na naman ang barangay. Isang finals ending knee injury ni Kyrie Irving ang bumigay. Kaya sa dulo, mag-isa na lang si LeBron pumasa ng bahay. Kahit naka 44 points, umuwing pilay at nakasaklay. Kung inisip ng lahat na madali na lang basagin ng Cavs na parang penoy at balon. Pero ito mga ka-idol, kung di lang talaga na-injured si Kyrie Irving ng mga time na yun, siguro parang maganda-ganda sana yung laban. Kumbaga, hirap na yan. Magka-champion yung Golden State, mahihirapan lalo. Yan yun. Na-injured si Kyrie Irving. Kaya, kumbaga, basic na lang. Pero, hindi naman din luro yung line up ng Warriors. Kumbaga, malakas na team ito mga time na yun sa yung finals noong 2015 finals mga ka-idol. Pangangarap yun ng gising pero sa totoo'y bangungot dahil sa Games 2 and 3, ang Golden State Warriors babambuhin nila sa lulod. Di kita ng Game 2 at hindi pinayagan ni LeBron ang GSW na makakubra ng dalawa. Parang linta sa season MVP ang Australianong si Matthew Dellavedova. Daig pa ang asawa ni Steph Curry kung mangrumansa sa depensa, kaya sa dulo may mamaw na napasigaw sabay baldog sa bola. Tabla na ang serye pagbalik sa Quicken Loans Arena. Sa Game 3, ipinagpatuloy ng Cavs sa depensa at hustle ang kanilang sipag at niyakap na nila ang bagong bansag na great squad dahil kahit kulang-kulang may mga pusong nagliliyab. Kahit finally ay nakuha na ni Steph Curry ang kanyang rhythm sa shooting, pero ang motto ng mga Cavaliers ang hindi mag-ambag sa hustle, walang takal ng ulam kahit tutong na kanin. Kaya lahat ganado sa depensa, wag lang maubusan at mapagkuskus ng kalderong panay uling. Ngayon ang Golden State Warriors dehado na ng 1-2 sa serye. Ang kanilang
bagong coach kailangang mag-isip ng taktika para hindi tuluyang makuryente. At dito na nga nangyari ang kanyang post-game interview kung saan nilansi niya ang media at kalaban na wala siyang planong baguhin sa rotation ng koponan. Pero sa pagputok ng Game 4, Andre Iguodala will start for the first time this season. nilinlang ng head tactician ang lahat sa kritikal na adjustment para ipwesto sa starting five si Andre Iguodala matapos ang isang buong season na pagtatrabaho sa bench bilang panigunda. Ang pagpindot sa kritikal na chess move na iyon ang nagsilbing tamang buton para umarangkada ang Warriors at tuluyang magkampiyon. Kumayod ng husto si Iggy para tulungan si Curry sa opensa ng koponan, pero ang mas malaking ambag niya ay ang makipagkiskisan ng muscle kay King James na hindi birong bantayan. Kahit na pag-uwi niya, magtatapal siya ng salonpas at iinom ng alaksan. Pero sulit naman dahil 20 lang ang nagawa ni LeBron sa laban. -15 sa plus-minus, tambak pa ang Cavs ng 21. Tabla na ang serye para sa mga asul at dilawan. Ang Game 5 ang pivotal match ng series. Kung sinong mananalo, one way away na lang sa championship. At dito nga ay ipinakita ni Steph Curry na ang dumadaloy sa kanyang mga ugat ay malamig na ice tubig. Nang rumesbak si King James at mag-apoy ng 40 puntos. Akala ng GSW gugunawin sila ni Thanos. Mabuti na lang at handang magligtas ang superhero nilang payatot. Pumapit ang Warriors hanggang sa last episode sa kanilang leading man. Panay buslo siya ng bola sa mga clutch moments ng laban. At nang mag-dance recital pa siya sa dulo kay Delhi na may paang nagkabuhol-buhol, nag-make face pa sa crowd na parang suminghot ng amoy baktol. Isang panalo na lang, pwede na silang kumuyakoy habang sumisipol. Sa Game 6, ang Warriors muling pinangunahan ni Andre Iguodala. Parang community pantry ang selflessness sa assist ng mga kawal ng Bay Area. Kaya sa pagpapamudmud nila ng bagsak presyong mga pasa, sangkaterbang puntos ang kanilang nakuha. Dinaig pa ang grand at big sale ng Shopee at Lazada. Pero ang pinakamaganda, na add to cart na proseso na deliver ang titulong ni Nanasa. Nakuha ng Golden State Warriors ang kanilang unang titulo sa nakalipas na 40 season. At si Andre Iguodala na sa simula pa lang ay nagparayang umupo sa row 4, tinanghal na Finals MVP gumraduate na may honor. About the guy who comes off the bench all year and gives up his starting role, wins MVP of the finals. It's perfect. Ang 2015 title run ng Warriors ay hindi pagkapanalo ng isang tao. Kombinasyon ito ng mahabang kasaysayan, pagtutulungan at sakripisyo mula sa mga mapaghintay na mga fans na may suportang hindi nilulumot, sa mga team owners na handang ibangon ng koponan sa pagkabangungot, sa coaching staff na nagplano at nagplansya ng bawat gusot, at sa bawat manlalarong nagtagaktak ng mga pawis na malapot. Ang bawat ambag na itinanim at sakripisyong pinalago ng Golden State Warriors ay nakatulong para pitasin ang prutas ng kampyonato na walang kasintamis at hinug na sa panahon. Sana Yun mga ka-idol, grabe yung pinapakita ng Golden State Warriors mga idol, no? Talagang, yun ang sinasabi ko kanina, kung na-injured si Kyrie Irving, talagang may hirapan yung Golden State nun. Pero, yun nga lang, bilog yung bola mga ka-idol. Alam naman natin ang Golden State ay tirador sa mga Chris nung mga panahon na yun. So, sana nagustuhan yung video natin mga ka-idol, no? So, mag-iwan na lang ng like and mag-comment sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe po. Maraming salamat po.